Yo, what's up guys? Good morning. Ngayon, mga 2:30 ng madaling araw. Actually, work from home yung setup namin kaya medyo nakapag-podcast. Kanina kasing tanghali, di na ako nakapag-shoot kasi sobrang pagod galing from work. Tapos ngayong gabi, ginawa kaming work from home yung setup namin kaya nagkaroon ako ng chance para makapag-shoot. Yung nga lang madaling araw. Mamaya ako mapopost to Friday morning. So, ayun. Ano ba? Sana napanood niyo yung previous two podcast na pinost ko. Lalo na yung huli. Pag-usapan natin about dun sa mga naban na geng-geng sa BGC. For today naman, yung pag-uusapan natin, yung nagiging trending ngayon sa Facebook. Yung sinasabi nila na broke boys don't deserve key. Familiar ba kayo doon? Alam niyo naman siguro ibig sabihin ng broke boys and key. Ba? Key yan yung slang na ginagamit nila para sa, alam mo na, sa ano ng babae. So, yun yung trending ngayon sa X, sa Facebook, sa lahat. So, yun. Ano to eh, para siyang, tagpi. Siguro nakikita niyo yung isang aso. Yung pala si Chacha, yung tumatawid sa labas, si Tagpi. 4 yung aso namin. Uy. Ngayon, ginawa ko, pinapatulog ko siya dito sa loob para, lalo na to si Chacha kasi to si Chacha, napaka, behave lang siya. Kaya, trinay ko dito siya patulugin sa loob ngayon. Minum ka tubig dun. Tsaka isa pa ang lalambing nito mga aso na to. Anyway, going back dun sa topic. Ano muna yung broke boys don't deserve key. Okay, nagsimula tong trend na to sa social media. Pinost siya ng mga parang grupo yata na siya ng 5 o 6 na babae. Tapos, ano siya, sayaw lang yun. Parang may music lang na sinasayawan nila. Tapos lang, may caption lang na broke boys don't deserve key. Now, on my understanding, and base na rin sa reaction ng mga tao sa internet, ano yun? Kung ano yun, kung wala na siyang malalim na description pa, wala na siyang malalim na ibig sabihin, yun na lang talaga kung ano yung nabasa nyo. Mga lalaki na mga, alam mo na, mga walang diskarte sa buhay, hindi sila deserve ng EA. Ngayon, divided yung internet dito eh. Ito. Divided yung internet dito sa, kung titingnan nyo, lalo na yung comment section, ang daming mga lalaki na violente yung reaction. Merong mga nag-agree but most of them nakikita ko agree naman. Ito personal opinion ko to. Ito yung personal opinion ko sa bagay na yan. Tama naman yan. Ikaw rin naman kasi, as a man, dapat meron kang, kahit pa paano meron ka ng standing bago ka mag-take care sa ibang tao. Kasi kung ikaw mismo, as a lalaki dito sa society na ginagalawan natin, kung hindi mo kaya alagaan yung sarili mo, paano ka mag-aalaga ng ibang tao? Di ba? Paano ka mag-aalaga ng kifi kung yung mismong egg balls mo hindi mo kaya alagaan? Like, hindi ka talaga deserve pag ganun. Nga lang. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam yung mga nagre-react ng negative doon. Usually, yung mga nagre-react lang naman na violent and negative dyan, mga ano yan eh. Yan yung mga
wala pang say sa buhay, mga talagang patapon, mga palaasa sa iba, yan. Yan yung mga lalaking nagre-react ng violente dyan, mga hindi nag-agree. Pero yung mga nagbibigay ng mga, hindi ko alam kung ano yung term na misogynist ba yun? Hindi ko alam. Basta yung mga nagbibigay ng mga masasamang comments sa babae, yan. Mga ganong klase yan. I believe. Kasi kung established man ka na, it's up to you. Kung gusto mo na mag-alaga ng EA. But, eto naman, okay? Para sa mga babae rin naman, message ko para sa mga babae. Kapag ang lalaki, established na, like hindi na siya broke boy, meron siyang choice. Especially kung single na yan, lalaki. Meron siyang dapat or meron siyang karapatan mamili ng na talagang aalagaan naman niya and mamahalin niya. Kasi kung sinasabi nyo nga, broke boys don't deserve kifi, then rich boys deserve a much better kifi din. Yun naman dapat yung karugtong nun. Yung tagline nyo na yun. Wala naman kasi masyadong mapipiga sa topic na to. Pero, dapat kasi sa mga lalaki din talaga. Kung ikaw na lang, sa mga nagre-react ng masama dyan, kung ikaw kaya, halimbawa, meron kang kapatid na babae, may anak ka na babae, papayag ka ba, i-associate mo yon sa isang broke boy? Payag ka, ibibigay mo yung anak mo sa isang lalaki na hindi siya kaya panindigan? Di ba? Utak-utak lang din bago kayo mag-react ng negative sa ganyan. Be open-minded kasi totoo naman eh. Totoo naman. Ang daming nangyayari dyan ng mga babae na nasasayang kasi napupunta sa lalaki na parang wasted lang sila. Tapos yung lalaki din napasok sa gulo, minsan baon pa sa utang, mga ganyang klaseng tao. Wala. Kapahamakan yung nag-aabang, yung buhay na kapahamakan yung nag-aabang sa kanila. Saklap ng ganun. Kahit naman ikaw kung ikaw din na lalaki, magsusyota ka ba dyan ng babae na baon din sa utang? Magko-commit ka ba sa babae na baon din sa utang? Na siya mismo hindi niya kaya alagaan yung sarili niya. Ganun lang din, mag-a-apply lang din yun sa'yo kung babaliktarin mo lang din niya yung sentence nila or yung idea sa tagline nila. Ganun din. So, hindi kayo dapat mag-react doon. Totoo naman yun eh. Nagre-react lang dyan kasi talaga mga broke lang talaga din sa buhay. And, yung pagiging broke, doon tayo sa pagiging broke. Choice ba ang pagiging broke? 6-7 yung reaction ko dyan. Kasi, hindi maiiwasan minsan na maging broke ka sa buhay. Hindi maiiwasan, lalo't sa panahon ngayon, crisis, hindi maiiwasan. But, nasa sa'yo yan kung didiskarte ka and gagawa ka ng way para maalis ka sa sitwasyon ng pagiging broke. Hindi ka dapat forever mag-stay or hindi mo dapat gagawing reason most of the time or all of your sa buong buhay mo na naging broke ka or broke kasi ako kaya ganto ganyan. Hindi. Gagawa ka ng paraan para maalis ka sa pagiging broke nang walang inaasahan, hindi umaasa sa ibang tao. Yes, wala namang problemang humingi ng tulong, pero iba yung umasa na lang
sa ibang tao. Minsan kasi kulang sa atin yung understanding. Minsan kasi yung kulang sa atin yung inuuna kasi yung reaction muna bago mag-isip, bago yung mag-control ng emotion. Kaya nagiging divided yung internet pagdating dyan sa topic na yan. Walang sense sa akin yung ganun. Mag-agree man kayo sa akin o hindi, ganun talaga. Lagi niyong ilalagay yung sitwasyon nyo sa sitwasyon ng mga taong nagpo-post ng ganun, nagsasabi ng ganun, para mas maintindihan nyo rin. Yun yung pagiging open-minded. Yung iba din kasi ngayon nagiging broke dahil sa bisyo eh. Amen. Lalo mga kabataan. Nako, nandyan yung 420, alak. Naalala ko. Actually, hanggang ngayon naman. Sa trabaho kasi, um, 35 years old na ako. Sa trabaho, minsan may mga nakakasama ako dyan. Yung mga 25 years old. Bata talaga, halos 15 taon yung distansya ko sa kanila. Pero, hindi kasi ako dumaan sa ganong era. Pero, alam ko kasi may mga close friends ako na talagang malalapit sa akin ng mga kaibigan ko na dumaan din sa ganong klaseng phase. Yung tipong parang ang cool. Napaka-cool ng dating kapag malakas ka uminom. Napaka-cool ng dating kapag palainom ka. Like, parang ginagawa nilang basehan yun ng pagiging lalaki. Alam mo yun? Mas malaman-laman mo, baon pala sa utang kasi nga, saan napupunta yung pera? Sugal, alak. Wala nang bisyo, set aside na natin yun. Walang sabihin natin hindi nag-yosi. Sabihin natin yosi lang or wala namang marijuana, wala namang drugs. Alak tsaka ano lang talaga. Alak tsaka yung utang lang talaga sa kung saan. Doon sila nagiging broke. But still, nakakahanap sila ng paraan, nakakahanap sila ng way para mag-inom. Siguro sabihin nyo sa akin dyan, wala kasi siguro problema nila na yun na yung escape nila sa buhay. Yan yung problema sa atin eh. Ginagawa nating valid, pinipilit natin gawing valid yung invalid na gawain para lang maging excuse sa mga kabullshitan na bagay na ginagawa nyo. Like, anong maitutulong ng alak? Anong maitutulong ng pagiging lasinggero nyo dyan? Kabata-bata nyo pa. Anong maitutulong yan sa buhay nyo para makaangat? Yung hindi ko magets. Bakit laging yun yung ginagawa? Kaya hindi na ako nakikipag-argue sa mga ganyang klaseng tao. Yung talagang outcast ka pa or hindi ko pa naman na-experience, but may mga tao kasing nagiging vocal sa mga ganyan na nakikita ko na kapag nagbibigay sila ng comment na gano'n, talagang ina-outcast nila, inaano nila kasi nga ganyan pala tingin mo sa akin porket lasinggero. Hindi. Ginagawa lang nilang excuse yon kasi nga aminin man nila o hindi, lango na sila sa alak. Nung umpisa, yun yung escape nila sa problema nila, but yun na yun, that's it. Yun na talaga yung forever excuse mo. Yan na yung pinaka-valid na excuse mo. Kaya ka broke ngayon, kaya fucked up yung buhay mo ngayon. Dahil kasi yan yung escape mo. Fuck that.
Walang masama uminom. As in, wala. Pero kung yan yung gagawin mong medium para maging mapunan yung butas sa buhay mo, yung negative na butas sa buhay mo, kagaguhan yun. Katangahan yun. Wala nang excuse sa ganun. Kung yung pinambibili mo ng alak, kung yung inaambag mo sa inuman, iniipon mo para may pambayad ka sa iba mong utang na mahalaga. Pambayad ng apartment, pambayad ng bigas or whatever. Kung iniipon mo yan, edi mas okay pa, di ba? Ganong klaseng bagay. Hirap sa atin eh. I-validate yung mga ganong klaseng bagay. Kaya hindi rin umuunlad tong bansa natin sa mga ganong klaseng excuse, nakakaasar eh. Dapat tanggalin na yung ganong alam mo yun, ganong klaseng culture. I'm just talking about, hindi lang to para sa mga lalaki. Hindi lang din to para sa mga babae din to, nag-a-apply din yung ganon. Huwag mo gawing excuse yung isang ganong klaseng bagay. Lalo na yan, yung ginagawang excuse yung drugs dahil fucked up yung buhay. Tapos ang mangyayari, ang result, gagawa ka ng kagaguhan dahil naka-drugs ka. Medyo na off topic na tayo sa broke boys don't deserve KP, but yun na kasi yun eh. Doon rin mapupunta yun eh. Like yung mga broke boys, kapag ka nakatikim ng kifi, nakabuntis, mga problema sila kasi meron silang anak. Paano nila bubuhayin? Meron pa silang utang kasi nga broke boys sila. Nangyayari ngayon, iinom, o mag-a-addict. Yun na yun. Chain effect na yun. Kagaguhan, ginamitan ng isa pang kagaguhan, hanggang sa gumawa na naman ng isa pang kagaguhan. Yan. Yan, kayo magaling. Kapag pinag-usapan, kapag ginawang topic, kapag tinamaan ka, magagalit ka ngayon. Klase yun, di ba? Real talk dapat yung mangyayari sa mga ganyang klaseng tao. Most of the time dapat nare-real talk. Hindi pagiging yun, hindi pagiging impokrita yun, hindi pagiging nagmamalinis yun, yung sinasabi ko ngayon. Yun na lang talaga yung pinaka valid na dapat mo gawin dun. Hindi mo kinakailangan ng religion, hindi mo kinakailangan ng Diyos para maka-escape dyan sa kung anumang klaseng sitwasyon meron ka. Hindi mo kaya i-resist yung sarili mo sa mga thirst trapper dyan sa internet. Isa pa yun. Yung mga kinakastigo yung mga babae na pa-thirst trap sa internet. Ba't kayo magre-react sa ganun? Ano naman kung thirst trapper sila? Ano naman kung gusto nila gawin yan? Sabihin napapanood ng mga bata, fuck off. Huwag pagamitin ng internet yung anak mo. Ganun na, tanggapin nyo na kasi yung society ngayon. Tanggapin nyo na yung reality. Okay? Yan na yung modern. Hindi nyo tanggap, gumawa kayo ng sarili nyong server ng Facebook, dun kayo. Kasi aminin mo, mag-agree man kayo o hindi. Yung ibang babae, dyan na sila kumikita ngayon. Sa OnlyFans, pa-thirst trap na yan. Sabihin nyo,
immoral. Sa panahon ngayon, ano pa ba yung division? Like gaano pa ba yung ceiling or yung standard ng immoral sa hindi? Kasi ngayon para sa akin, as long as wala kang ginagawang masama, as long as wala kang sinasaktan na ibang tao, wala kang tinatapakan, moral yun. Hindi masama yun. Kung kikita ka ng pera doon, again, kung wala kang sinasaktan, wala kang tinatapakan, wala kang inaargabyado ng ibang tao, valid gawin yun para sa akin. Kung talagang doon ka kikita ng pera. And kung talagang yun talaga yung gusto mo gawin. Wait lang. Hello, good morning. Like I said, nasa work ako so pabilisang recording lang to ng podcast. Kung maraming makakanood din to, maraming magdi-disagree sa akin, malamang yan. Baka maging violent rin yung reaction. Titirahin pa siguro yung personal na buhay ko. Guys, internet lang to. Huwag kayong mag-share ng personal life nyo sa internet kasi for me, yung internet, isang malaking Facebook marketplace lang yan. Lahat ng tao, halos, sama na ako dun. Okay? Naghahanap ng way para i-monetize. Kung gusto nyo na walang mag-negative comment, kung gusto nyo walang kung gusto nyo ng safe na environment, i-private nyo yung profile nyo. Huwag nyo siya gawing public. Kasi, hindi mo makokontrol yung comment ng ibang tao dyan. Minsan kahit sarili mong kaibigan, sarili mong kamag-anak, pwede mag-comment ng masama sa'yo sa social media. So yun. Going back dun sa topic natin, pinag-uusapan natin kanina. Broke boys don't deserve Kifi. Kayo ba? Mag-agree ba kayo dun? Just comment down below kung legit na broke boys don't deserve Kifi. Kasi ako, hands up. Hindi talaga deserve kapag ganyan na broke boy. Teka. Okay, isa. Meron akong wart. Wart ba? Warts. Warts pag marami, di ba? Basta, sa Tagalog na lang, meron akong kulugo dito sa kamay. Ngayon, walang siya napansin na wala na. Walang ko makikita nyo. Kita pa ba? Pero dati meron talagang black dyan na parang kalyo na bilog. As in, wala na siya. Ngayon parang wala man lang trace. Wala man lang trace ng wart. Ang galing. Hindi ko pinaggamot yun. Ba't ang tagal niya? Ang tagal niya nag-reside sa sa tuturo ko. Siguro mga ano siya. Umabot din ng 1 taon. Ginagawa ko lang, nini-nail cutter ko lang ng nini-nail cutter hanggang sa dumaan. Hinintay ko siya kumapal talaga. Yung as in makapal. Tapos ni-nail cutter ko, feeling ko, hindi naman masakit. Pero yung nilaliman ko talaga yung gupit sa kanya na feeling ko, tinamaan ko na yung pinaka-roots. Ito, ngayon wala napansin, wala na pala. Kinakapa ko, hinahanap ko, wala na. Which is a good thing. Minsan kasi ang awkward, gagalong ka. May pag-appear ka po na may warts. Mandidiri agad yun. Tala nga. So, yun. End muna natin tong podcast. Bukas, try ko ulit mag-record. So, yun. That's it for me, guys. Thank you all for watching. Kung meron kayong ibang gustong i-react dito sa pinag-usapan natin ngayon, just comment down below. Kahit ano pang sabihin nyo dyan,
Yun na yung stand ko pagdating dyan sa broke boys don't deserve Kifi na yan. Lagay nyo na lang din yung sitwasyon nyo sa ganun. Kung kayo yung babae, do you think you really deserve ng broke boy? Thank you for watching. Give me a thumbs up. Hit subscribe. See you again tomorrow or the next day or maybe Monday. Peace.